Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Anjo Iliana, sobrang na-offend kay Senator Raffy Tocmol. Masasakit na salita ang binitawan ng senador at politisyan na ito na talaga bang kung sino ang makakarinig ay talagang ma-offend. Not because you have the power and the influence gives you the right to say ill of someone. Sana naman, Senator Tocmol, ay matuto kang kontrolin yung bunganga mong yan. Para po sa buong detalye, panoorin po ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Itong isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, "People of the Philippines need to see this scrupulous senator. Thank you po, Attorney Claire, for keeping all Filipinos informed and educating us in the topic about batas. Salamat din sa ibang mga vloggers na pinapakita ang katotohanan, ganoon din kay Miss Aiko Melendez for the interview with Anjo Iliana." Sabi din ng isang netizen, "No amount of apology would undo the damage done to the Ilianas. Perhaps filing a case for this wrongful, libelous accusation will at the least help heal and do wounds left by this irresponsible and unjust branding and bring back their lost honor." Sabi din naman ng isang netizen, "Instead of helping the school and the students, this senator took advantage of highlighting the issues for his personal agenda." Sa YT channel ko. Kasi marami pa akong gusto itanong sa'yo, pero... Akala ko itatanong mo kasi may mga nagtatanong sa akin minsan. Na-hurt din kasi ako doon eh. Kasi marami rin na kumagat. Scammer yan, scammer yan. Alam mo yan? Hindi ko alam yun eh. Ano yun? Anyway, there was naimbitahan ni Raya sa Tulfo na. Yung sa school, naano kami na scammer. So minsan, pag may mga comments, scammer yan, panoorin mo yung Tulfo. So saan ba nagsimula ito? Ito ay tungkol sa reklamo ng mga estudyante ng isang vocational school na pag-aari ni Ryan Iliana at ng kanyang asawa. Binabanggit dito na hindi sila makakuha ng certificate dahil hindi daw rehistrado ang eskwelahan sa TESDA. July 23 po. Saan ba itong Iliana Colleges of Sa Business? City, Quezon po. Gano'n kayo katagal na pumapasok dito? More than 1 year na po. Nasabi niyo na po ba sa management ng eskwelahan na nag-check po kami, hindi pala kayo accredited ng TESDA? Ano pong reaksyon nila? At that time po, tatlo po kami nagharap po sa finance administrator po. Kay Okay. Mrs. Evelyn Estrada po. At hindi naman po niya dinenay na hindi nga po talaga registered pa po sa TESDA. At sinasabi lang po sa amin ay processing pa daw po. Iba yung processing, iba yung walang lisensya. Tanong ko lang naman, Senator Raffy Tulfo, nung pumunta ba ang mga batang ito para ireklamo yung Iliana Colleges, natawagin niyo muna ba eskwelahan para malaman ang punot dulo nito? Kung saan nagsimula ang problema? Kasi parang lumalabas dito, hindi niyo pa alam kung totoo bang rehistrado o hindi. At kung hindi man rehistrado, ay kung ano ang problema sa hindi pagkakaroon ng rehistro. Kung wala silang lisensya, dapat hindi sila tumanggap ng enrollees. Now, itong Iliana Colleges of Business and Arts, pagmamayari ito ng isang Jean Iliana, na asawa ni Ryan Iliana. At si Ryan Iliana ay counselor ng Parañaque. Nakakausap niyo po itong si Jean Iliana yung may-ari. Yes po, sa office po ng TESDA po. Kung gusto daw po namin for that 1 year po, pinag-aralan po namin, mag-take na lang po kami ng NC2 po. Yun po yung parang short courses lang po. Anong kinukuha niyo doon sa Dalawa Iliana po Colleges? kasi ngayon, which is food and beverage services at saka po computer servicing system. Kausapin natin sa linyang telepono si Director Alejandra De Jesus, Provincial Director ng TESDA sa Quezon. Ma'am, ito pong pala Iliana Colleges dyan sa inyong lugar. Hindi po pala registrado ito sa TESDA? Hindi po. Nalaman ko last week. Gaano nakatagal ito nag-ooperate? Yung pong eskwelahan na yan ay dating talagang may naka-registered na program. Sa dati po nilang location na Food and Beverage Services NC2 at saka Computer System Servicing NC2. No lumipat po sila ng location, hindi po sila nakapagparehistro sa amin. So ayan, maliwanag ha. Inamin mismo ni Director Alejandro De Jesus ng TESDA
na existing na yung school. Rehistrado naman pala. Nung lumipat lang, doon lang nagkaroon ng problema. Nung lumipat ng building. Bakit nagkaroon ng problema? Nung paglipat ng building. Ibig sabihin, may mga existing students na sila. Dahil dati silang rehistrado. Pero paglipat ng building, bakit hindi na sila naging rehistrado? Alamin natin ito. At hindi pa yata sila nakakuha ng amendment sa Security and Exchange Commission. O ayan very clear. Hindi pa daw kasi nakakuha ng amendment registration sa Securities and Exchange Commission. So doon lang nagkaroon ng issue. Kaya hindi sila ma-accredit o marehistro sa TESDA. Ang gusto mangyari ngayon nito mga estudyante nila ay makakuha po ng refund. So sa tulong po ninyo, obligahin po natin itong eskwelahan, maibalik po yung pera ng mga estudyante. Kaming mamagitan, convince po namin yung eskwelahan na i-refund yung pera ng mga bata. Actually, siya naman po mismo, tinatry po niya talagang tulungan din yung mga bata, inahanap niya ng scholarship sa amin. So in other words, meron pa ring magandang kalooban itong nasa Iliana Colleges kasi despite na hindi narehistro dahil hindi maamendahan ang record sa SEC tungkol sa paglipat sa address, gusto pa rin ihanap ng scholarship sa TESDA. Think about it. May panluloko ba talaga rito ang mga Iliana? Sabi ko, i-endorse natin sa mga eskwelahan na meron kaming scholarship slots ngayon. Yung gusto na lang po namin yung initial plan po na i-refund na lang po yung aming pong binayad for that whole year po. Okay. Para po wala na po kami any connections po sa school. Pero nasayang yung isang taon yung pagod, pabalik-balik sa eskwelahan. Siguro pati pamasahin nyo doon, balik na rin. Hindi, kung akong tatanungin aking opinion to. Opo, saan? Kwentahin natin. Sige Nyo, okay lang ba? Ay, opo, nagkausap na po na re-refund nga po yung kanilang binayad na miscellaneous fee. Wala po kasi kami tuition fee. Hala, wala palang tuition fee rito. Kumbaga, libre yung pag-aaral na ibinibigay ng Iliana Colleges. Ang ginagastos lang ng mga batang ito ay miscellaneous fees ginagamit dahil mayroong mga materyales na kailangan sa kanilang kurso. So bakit ma-refund yung miscellaneous fees kung ito naman ay nagamit sa kanilang pag-aaral? Libre na nga ibinigay yung edukasyon patungkol dito. Kailan po ibabalik? Yung iba po nakapag-refund na po sila no Friday pa. Okay, ganito po ang mangyayari, ma'am. Sasamahan po namin sila dyan sa inyo. Doon na lang po sa TESDA magbayaran. Ano po? Paki-compute na lang po yung the whole amount na naibayad nila. Tapos, ma'am, meron ako idadagdag. Kasi namamasahe din itong mga bata na papunta po sa inyong eskwelahan at pauwi. Sana, pati yung pong amount na yon, bahala na kayo mag-usap, madagdagan din yung pong marirefund nila. Opo. Kumbaga po, hindi nila marirefund po lahat yung gawa po ng nagamit na rin po naman, nagbayad po sa building, sa teacher, at sila po naman ay marami rin pong natutunan. No. Ma'am, sorry it's not their fault. Kung kayo po ay nagbayad na sa building, nagbayad na sa renta, sa kuryente, kagagawa niyo po yun. Maitataktak ba ng mga estudyanteng ito ang ulo nila para mailuwa ang utak nila at mailabas yung natutunan at maibalik sa Iliana Colleges? Lahat na natutunan nila, maibalik sa Iliana Colleges para quits na lahat. Tandaan natin, miscellaneous fees lang ang binayaran nila at ito ay ginastos para sa materyales habang sila ay nag-aaral sa kursong kinuha nila. Libre ang edukasyong ibinibigay ng Iliana Colleges dahil walang tuition fees. Pero bakit parang inignore ito ni Senator Raffy Tulfo? Tapos pati pamasahe gustong ipabalik? Paano na yun? Yung natutunan nila. Pabalik nyo rin po, Senator Raffy Tulfo, dapat mawala sa utak nila ang lahat na natutunan nila mula sa Iliana Colleges. Sasamahan po namin kayo doon sa test schedule natin within this week in full, up to the last centavo. Doon na lang po sa pamasahe, kayo na lang bahala mag-usap doon, mag-bargain na lang, tansya na lang kung magkano siguro ang dapat bayaran sa mga pamasahe nyo. Sayang din yun. Salamat po sa inyo. Dito, Senator Raffy Tulfo, nagsagawa ka ba ng hiwalay na pag-iimbestiga at masusing pagsusuri bago mo to inere at masangkot ang ibang mga taong maaaring inosente? At para na itimbang mong mabuti bago ka nagbigay ng panghuhusga at magkaroon ng instant justice base lamang sa iyong uwido at hindi kompletong basihan?
Ngayon lang ako magsasalita na on Okay. record, hindi kami scammer. Oo. Ang problema kasi noon, yung mga certificates ng students, Okay. hindi kaagad na ibigay ng TESDA. Bakit nga ba hindi na ibigay kaagad ang mga certificate sa mga estudyante ng Iliana Colleges? Iliana Colleges lamang ba ang nagkaroon ng problema rito? Sila lamang ba ang nagkaroon ng kasalanan kung bakit hindi agad na ibigay ang certificate mula sa TESDA? Sino po kayo para i-acknowledge? Ang gusto niyo po, Mr. Iliana, sasabihin, Mr. Iliana, magandang hapon po sa inyo. Would you expect that from somebody na niloko na inyong school? Uy, may panghuhusga na agad. Panluloko. May niloko. Nakarating na ba ito sa husgado? At mayroon na bang desisyon ng korte para sabihin na yung mga Iliana Brothers ay nanloko? Kung sabi ko, bakit dyan mo nilagay, Odette, sa Anchor's Lounge that is supposed to be exclusive para sa mga anchor? Okay? Bakit mo nilagay ang inireklamo doon? Bakit mo binigyan ng special treatment? Sagutin mong Odette ka. Unang-una, sir, sorry po. Hindi ko po sinasadya, hindi ko na po ulitin. Pero ang nangyari, sir, marami kasi tayong complainant that time. Ayun po yung 96 na katao na, yung marami. Ay, may scam? Yes, sir. Okay. Pangalawa, ang upuan po natin doon, monoblock. Correct. Malaki po yung katawan nila, baka po bumagsak. Kaya ngayon na nangyari, doon ko na lang po nilagay sa doon sa Anchor's Lounge na lang, sir. Alam nga po ko naman po sa simento, sir. Hindi naman po talaga kaya. Okay. Opo. So, yung dalawang magkapatid, Yes, sir. sinasabi mo malaki, ba't hindi ba sila magkasya sa monoblock? Sir, hindi kasya, sir. Medyo mabigat, sir. Next time, I don't fucking care. Yes, sir. Kung kinakailangan umupo sila sa semento, umupo sila sa semento. Yes, sir. Wow, grabe naman talaga yung reaction dito ni Senator Raffy Tulfo. Parang hindi tao yung pinatutungkulan niya. Parang walang konsiderasyon. Nag-explain na nga si Odette kung bakit kailangang sa Anchor's Lounge pumasok. Dahil hindi nga daw kakasya sa isang monoblock na silya. So kahit sa semento, pauupuin mo, may lugar naman sana para pagbigyan yung mga tao. So paano na lang yung mga ordinaryong tao na nirereklamo? Saan mo sila dadalhin? You don't care kung saan sila uupo. Nasa camera pa yan, ha? On-cam pa itong ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Paano kaya kung wala siya sa camera? Ano kaya ang ugaling pinapakita niya? For the last time, last time, after this, you're not gonna hear from me unless kung Iliana Brothers ay magsasalita ulit ako. For the last time. Hindi niyo po may expect sa inyong lahat na kayo po ay nang scam ng mga tao. Ito kasi yung hirap sa mabilis maghusga. Kaya nga tayo may korte na siya magsasabi kung isang tao ay scammer o hindi. Kung guilty ba sa estafa or other swindling or hindi. Kasi ebidensya ang dapat magpatunay. Both parties magpe-present ng ebidensya. Hindi lang isang partido ang papakinggan. Na yung mga na-scam ninyo ay magbabaw sa inyo at magbibigay galang sa inyo. Do not expect that. Dahil you're not gonna get that. Ano pong katutulan ni Sir Ryan doon, Sir Anjo? Administrator? Siya yung admin. Hindi po ako admin, ako po yung president. Mas mataas. President. Mas mataas. Anyway, I gave him the authority na kasi I was busy. Right. Pero ito pong school na to, yung mga less fortunate po, sabihin natin may hirap na mga bata na hindi makapag-college. Sila po yung amin mga tinututukan at binibigyan ng pag-asa na makapag-aral ng college. Oh. In fact, Idol Raffy, Sir, let me cut you off. before O dito, nung nagsimula na magsalita si Anjo Iliana, na ang tinutulungan nila sa kolehiyo na ito ay yung mga less fortunate, yung mga mahihirap na estudyante. Pero habang ini-explain ito, gusto siyang i-cut, i-interrupt
ni Senator Raffy Tulfo. Parang ayaw niyang ipakita kung ano ba yung magandang intensyon ng kolehiyong ito. This happened. Okay. 5,000 po na students Right. ang nabigyan po namin ng certificate. In other words, nag-graduate. So may sino bang reporter nito? So meron ng 5,000 nakapag-graduate. May mga 5,000 na lahat. Pakita ko ng reporter nito natin kasi Lahat siya nakakalam po sa lahat ng istorya. na natulungan namin ng mga bata Mhm. at nabigyan ng certificates na nakagraduate. Hindi man lang niya kinongratulate yung eskwelahan na nakapagpatapos na ng 5,000 estudyante nang walang tuition fees. Kung ano yung mga naging magandang gawain nung eskwelahan ng Iliana Brothers. Parang ayaw niya madinig yung noble cause ng mga Iliana Brothers patungkol sa kolehiyong ito. Talagang binabalik-balikan niya yung issue. Doon lang niya gusto mag-focus. Di niya alamin kung ano yung mga naging magandang gawain nung eskwelahan ng Iliana Brothers. In issue, please explain the parents and the students bakit wala silang certificates. Opo, papunta po tayo doon. So, noong 2016 po, gaya po nung sinabi kong issue about the previous school, nagtayo po yung Iliana School. So, ito na po yung school na currently. So, noong 2016, kompleto po ang paperworks natin. Okay. Kompleto po ang certificate natin hanggang 2018. Okay. Nagkaroon po kasi ng problema noong 2018. Bali po, we're barely sustaining our income. Kumbaga, lugi po ang school. We need to do something about it. Lumipat po kami. Pwede bang break even? Hindi. Lugi talaga tayo. Based sa income tax natin na dala ko ngayon, lugi po tayo ng 144,000, which is 144,000 a month o the whole school year? The annual po. The annual income. So, hindi po talaga kumikita yung school. Based po sa ating income. So, ginawa po ng school, medyo lumalaki na rin yung renta kasi namin kasi matagal na ho kami nagre-renta dun sa old building. Okay. Sir, I'm sorry, sir. Sana sa direct to the point. So, anong kinalaman po noon? It has to come from kung saan po nanggaling. Tulungan kita. Nung naglipat po kami ng building, which is a newer building. Newer building. Okay. Which is for the students. Kaharap lang. Kaharap ng kahit lugi kami, iniisip pa rin namin yung mga pwedeng gawin para sa mga estudyante. Remedyo. Hindi naman po remedyo. Parang bagong yun. school. So, siyempre, bagong pakiramdam, ma-inspire sila mag-aral. Ang hindi namin alam, hindi alam ng presidente, pag lumipat ka pala ng, bagong building. Kailangan nyo po mag-renew sa SEC. Hindi ka bibigyan ng certificate. Opo. So, ganito po yan, Kuya Raffy. Kahit na pareho lang yung pangalan, kahit parehas, pareho mga papers. Opo. So, pag naglipat ka ng building, Opo. kailangan bagong permit. Yes po. Ito pa po, Kuya Raffy. September po 2018, nag-apply na ho kami sa SEC. Mula ho hanggang ngayon po, hindi pa ho kami na-approve ng SEC para ho maipasa lang po namin sa TESDA. So dito makikita natin na legit naman yung kanilang eskwelahan. Nagkaroon lang ng problema nung lumipat na ng panibagong building. Kailangan silang makipag-ugnayan sa SEC. At sabi nga nila, matagal na sila nag-apply for amendments. Especially doon sa address. Na-complied po kami sa lahat. Ayun. Because of that, wala kayong SEC papers na bago. So, sa TESDA, nabura kayo. Yes po. Dahil po lang sa address na change. Pero dati ho, meron kami. So, comment lang po ako. Yeah. Meron kasi akong friend, yung ATC Healthcare Corporation. Opo. Okay sila sa Food and Drug Administration, FDA. Lahat na kanilang mga gamot. Lumipat sila ng building from Quezon City, pumunta sila dito sa BGC. Yung paglipat lang ng address, same everything. They have to reapply for a new permit. Because of that, ang dami mga gamot Which na took them how many? O ayan, kahit si Senator Raffy Tulfo, alam niya, minsan, ang mga papel sa SEC ay nagtatagal. Katulad ng kwento niya, sabi niya, yung kakilala niya, nag-apply sa SEC, nagtagal, kaya yung mga gamot daw ay na-cancel.
So dito pa lang makikita niya na walang bad faith on the part of Iliana Brothers. Dahil nag-apply, nagtagal, kaya hindi sila na-accredit sa TESDA. Months. How many Kami months po, or 1 years? year na po, wala pa po yung permit. So ba't di nyo po kinontest? Ba't di nyo nilaban, kumuha kayo ng abogado para, ano bang pinanggagawa nyo dyan, Sec? Kami pa rin yun, ito nga yung mga papeles namin. Yung kakilala mo nga, na-cancel ng mga gamot, di nyo natulungan. Gobyerno, parte ng gobyerno rito ang may problema. Mabagal. Bakit Gaya po nga na sinabi namin, hindi na ho nagsusustain yung school. Nahihirapan na ho yung school. Nire-retain na lang ho namin to dahil po sa mga empleyado natin, unang-una. Actually, pangalawa, sa mga estudyante. Idol, I already told my brother as early as a few years ago that if we are not making money, isirado na natin. Pero si Ryan kasi has a big heart. Sabi niya, kawawa naman Joe yung faculty, number 1. Ilan ho bang faculty members? Mga 30. Marami din. Marami umasa dyan. Tsaka matagal na ho sa amin. Close na sila eh. Parang pamilya na sila doon. Pangalawa, yung opportunity nga ng mga estudyante. Kaya, sabi ko, it's your call, Ryan. If we're losing money at ang kaligayahan mo mapagbigyan yung mga bata, makakapag-aral at yung faculty intact, may sweldo, okay. Well, it's your call. Okay, nakuha ko na po. Naawa kayo sa mga bata. Pero di ho ba mas nakakaawa ngayon na hindi sila bigyan certificate? Oo naman. Kaya nga, Idol Raf, yes, mas maganda pa yata hindi kami lumipat eh. Kundi meron pa kami certificate. Exactly. Diba? Kaya lang, hindi namin alam. Wala kaming knowledge doon. Alam natin. Nag-apply tayo 1 year before. Ang hindi mo alam na tumagal. Anong reason daw bakit naipit doon sa tumagal doon sa SEC yung pag-release po ng bagong permit ninyo para doon sa bagong building? Anong binibigyan na reason ng SEC? Kasi change of address lang naman po to, no? Dapat to mas mabilis na. Tuwing binabalikan, tama po kayo. Tuwing binabalik po sa amin, may panibagong requirements na binibigay. May panibagong requirements pong hinihingi. Tumagal na po ng tumagal. Meron po kaming certificate dito ng board resolution namin. August pa po namin ginrant. September po kami nag-apply sa SEC. Hanggang ngayon po hindi pa ho na. Alam po yan ng TESDA? In-explain po namin sa TESDA yan. Ano pong sinabi ng TESDA? Sinabi po, wala po sila magagawa kasi patakaran po nila. Requirement po yung SEC natin. So SEC lang po talaga ang kulang. Kuya Raf, yun sana yung namin, isang sadya namin dito. Because kami, wala kami magawa. Ngayon, baka sakaling masulatan nyo po yung SEC. Yung kung sino TESDA o SEC na tawagan nyo nga yung TESDA. Kasi you know Raf, yes, sir. That 1 year na tinapos nila, yan yung pamasahe, anuhin namin, makikipag-usap kami, yung ginastos nila sa pamasahe, and kung ano man, magne-negotiate kami. Para makapagbigay kami ng makabawi man lang sila. But yung 1 year na nasayang na nag-aral sila at hindi nabigyan ng certificate, sayang yung 1 taon. Tama. So, yun sanang rin namin, babayaran. hopefully, with your help po sana. Yes, sir. With your help po, matulungan niyo po yung mga bata, hindi na kami, na mabigyan sila ng certificate because dahil sa address lang naawa rin kami sa kanila na nag-aral sila ng isa. Kumbaga, wasted yung 1 taon na nag-aral. Idadagdag ko lang po, no? Hindi lang po yung panahon, yung pera din po. Tama po. Lalo pat hindi sila bigyan certificate. Kumbaga nabaliwala po yung mga pagod nila at pera nila. May idadagdag lang po, Kuya Rafi. Yung mga nagreklamo po dito, sila po yung hindi po natin natulungan. Yung iba pong classmate nila, natulungan natin makalipat ng eskwelahan. Ngayon ako, humihingi po ako ng paumanhin dun sa mga nagreklamo at sa mga magulang nila. Kasi talaga pong ginawa namin ng paraan, magkaroon ng certificate na dati naman meron kami, pero hindi ho tayo napagbigyan. So sino ba talaga ang may kasalanan dito? Sinabi ng Iliana Brothers na ginawa naman nila lahat ang paraan para makakuha ng tamang dokumento mula sa SEC para nga para na rin ma-accredit sa TESDA. Pero ano sabi ng TESDA? Wala silang magagawa dahil wala pang record mula sa SEC.
Ito dapat ang maipropose dito eh. Total connected naman yung mga agency na yan. Connected ang TESDA para sa SEC. Dahil kung walang dokumento mula sa SEC, hindi rin naman kikilos ang TESDA. Hindi kaya kayang makipagtulungan ng bawat ahensya sa kanya-kanyang mga opisyal para mas mabilis ang trabaho? Hindi yung nagkakaroon ng biktima rito tapos napagbibintangan pang scammer. I mean, teka muna, kayo naman dyan sa SEC at saka sa TESDA, kung minsan ginagamit natin yung kukote natin. If you guys are telling the truth, dahil it doesn't make sense. Kayo rin yun eh. Opo. Kayo pa rin yung mga papeles, yun din yun eh. Yes, yung paglipat lamang sa ibang building. Opo. Anong pinag-iba nun? Wala. In fact, gumanda pa nga yung sitwasyon dapat ng mga estudyante dahil bagong building. Pero yung example niyo po kanina, yung sinabi niyo sa... Healthcare Corporation. Totoo to, yung 80s Healthcare Corporation, a friend of mine, Yes po. sumakit ang ulo niya from Quezon City to BGC, nakansela ang daming mga gamot niya. Wow. Kasi kailangan niya mag-reapply all over again from square one. Kahit na nagpakita sila mga papeles na kami yan for so many years, ito kami, ito yung mga ginagawa namin, ito yung mga inaprubahan nyo ng mga permit dyan. Sabi nung FDA, nope, reapply kayo, dumaan kayo sa bagong proseso. And the only reason is the change of address. Tama Change po? of address. Yan lang. Change of address. Yan kuminsan sa ating gobyerno, hindi natin maintindihan sa mga ahensya sa ating gobyerno. That's the bureaucracy. Bureaucratic red tape. Ngayon nalaman nyo yung totoo at ang dahilan kung bakit hindi makapag-issue ng certificate ang Iliana Colleges. Kailangan ba talaga silang tawaging scammer? Kasalanan ba nila na may mabagal sa gobyerno, yung tinatawag mo ngang red tape? Kailangan ba talaga nilang magsole ng mga naibayad sa miscellaneous fees? Pati mga pamasahe ng mga estudyante? Samantalang nagturo naman sila. Yung kanilang eskwelahan ay tinuruan ito mga batang ito. Sasabihin nyo, time wasted? May natutunan naman sila, di po ba? Bakit hindi na lang kaya pinursigin nyo na ma-issue ng certificate itong mga batang ito dahil ang kakulangan lang naman ay yung record sa SEC patungkol dun sa address na bago. Yun lang naman ang naging issue. Sana napilit nyo na, nagawa na ng paraan, mag-issue ng certificate ang TESDA. Kung napatunayan mo na talagang the same lang yan, parehong mga tao, parehong mga papeles, pareho yung pangalan and all. Pagbigyan mo na, siguro gagawa ka na lang konting, di ba? Lalo na if they have complied. They pay their taxes. Exactly. They renew their contracts. Complete sa papers, lahat. Bonified lahat. Ibig sabihin, sinusunod, babayad sa taxes, register pa rin sa BPLO. Diba? Like, which we regularly do for the past years, diba? And sabi mo nga, direct to the point, ito lang naman ito lang naman po yung ina-explain namin. At we need your kumbaga sasang-ayunan nyo. Nung lumipat po kami ng building, doon po kami nagka-problema. Kung hindi po kami lumipat, tuloy-tuloy lang po yung certificates. Tama po ba? Opo, pero dahil dito, nahusgahan sila bilang scammer. Hindi lamang ni Senator Raffy Tulfo, kundi ng milyong-milyong nakapanood ng videos na ito ng Wanted sa radyo na umabot pa hanggang part 5. Ang paghuhusgang ito, pamatay talaga. Pamatay ng karir, ng dignidad, at ng reputasyon. So, medyo nabansagan kami nung scammer. Okay. Kasi may schools ako nun eh. Yeah. Nung wala na ako sa government, tinuloy ko sa private. Para Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!